Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ang pagkabasag po ni Bitcoin sa presyong $40,000 sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 19 months. Ayan, ito po ay dahil sa broader crypto market rise. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Ethereum also rose past $2,200 for the first time in months. Ayan, umakyat na rin po, hindi lamang po si Bitcoin. Maging si Ethereum na rin ay umakyat. At marami rin pong iba, hindi lamang si Ethereum at saka si Bitcoin, marami na rin pong ibang mga cryptocurrencies na nagsiakyatan. Hinatak po ni Bitcoin dahil sa kanyang pag-angat. Ayan po, sabi rito, the price of Bitcoin hit $40,000 on Sunday for the first time since early May 2022, while Ethereum rose past $2,200 amid a broader if subdued rally in the crypto markets. Bitcoin's price had been toying with the $40,000 level in recent days, but finally breached it Sunday to trade above $40,600 as of press time. According to CoinDesk indices data, a 24-hour rise of about 3%. Kaya yan, marami pong nagulat ngayon dahil sa umangat po. Ayan, umakyat po ang market price ni Bitcoin sa $4,000. Ayan, umangat po siya ng 3% nitong nakalipas na 24 oras. Maging yung Ethereum, si Ethereum ay naglalaro po sa presyong $2,205. A similar percent rise over the past 24 hours. Most other top 10 cryptocurrencies by market capitalization mark smaller gains, though BNB Coin, a token affiliated with Binance Exchange, was down by 0.1% over the past days. Kaya yan, halos karamihan po ng mga top 10 na cryptocurrencies ay maliit lamang yung kanilang nakuhang gain. Ayan, si Bitcoin talaga at saka si Ethereum yung talagang mas mataas yung kanilang ipinakita na gain. Yung nakakalungkot lamang dito ay kay BNB. Ayan, sapagkat siya lamang po ay bumagsak ng 0.1%. At alam naman po natin na ang BNB ay ang token po, native token ng Binance Exchange. At sa ngayon ay si Binance ay dumaranas po ng dumaranas siya ng malaking problema sa mga financial regulators ng bansang US. The price of the world's largest and oldest cryptocurrency fell below $40,000 in April 2022, but has been rallying over the past few months largely due to seeing dovish comments from US central bankers in hopes that a spot Bitcoin exchange traded fund may be approved to launch in the country. Ayan. Nalalapit na po kasi ang approval ng Bitcoin ETF. Yan, yung base po sa mga announcement, sa mga naibalita, mga previous na balita natin ay magaganap po yung approval sa buwan ng January taong 2024. Ayan, napakalapit na po yan. Kaya yan po ang posibleng dahilan kung bakit nag-uumpisa na pong umangat o umakyat ang market price ni Bitcoin. Ethereum had similarly not traded hands above $2,200 since May 2022, though it's come close a few times. Ayan. Bitcoin holders withdrew 37,000 BTC between November 17 and December 1, suggesting they were taking direct custody of their coins, CoinDesk reported earlier this week. The move comes days after gold futures reached a record high of $2,087 after Federal Reserve Chairman Jerome Powell said interest rates are now well into restrictive territory. The market is increasingly expecting a rate cut in the coming year, and investors are increasingly bullish on the outlook of Bitcoin ETF applications by some of the biggest names in the asset management, wrote Lucy Hu, senior analyst, Meta Alpha, in a note. This is an official statement of a bull run and the price could see more upticks in the coming weeks. Kaya yan, may mga eksperto po at saka maraming mga investors na yung kanilang pananaw or meron po silang positive optimism na ang Bitcoin ETF. Yan, yung applications ng Bitcoin ETF ay ito po talaga ang siyang magdudulot sa isang bull run. Ayan, dito sa
paparating na mga susunod na ilang mga linggo. Powell's comments played into the narrative that the tightening cycle has peaked, pushing bond yields lower. Crypto, on the other hand, has been moving nicely higher along with gold and back of lower yields, crypto data provider Amber Data said in a news later Sunday. Kaya ayan, maganda po ang performance ng cryptocurrency. Ganun na rin po ang gold. Bitcoin has been eager to jump higher even without the spot ETF catalyst. Headline, hitting the wires the market is looking to get along. Yan, Amber Data. Ayon po dito sa Amber Data ay patuloy pa din po na tumatalon ang market price ni Bitcoin pataas. Yan, maski wala pang spot Bitcoin ETF na siyang inaasahan na unang magdudulot sa price catalyst ni Bitcoin. Kaya yan po ang tungkol sa balitang ito. At sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.